Um, Kahapon po mga bandang siguro 5 or something that time, may narinig kami mga pagsabog. Pero nandito kasi kami sa loob, hindi namin sukat akalain na yun is bomba. And then the first time, okay pa lang kami, hindi pa kayo nagpanic. Second time, third time, doon na kami nagpanic kasi yung itong bahay parang nauugoy na siya eh. Parang bang, kumbaga, parang may earthquake na hindi mo mawari. Nagsipasukan kami dun sa malaking bahay tapos nagpunta kami dun kay mama, yung amo namin na hindi nakakalakad. Nagtanong kami ngayon, sabi, ano yun, kahit ako hindi ko alam, sabi niya. Tapos nagkuhan na kami, nagpapanik na kami, nagsitinginan na kami ganyan. Wala naman pong forced evacuation, pero in case daw po na may mangyari ulit na pagsabog is pumunta daw po sa pinakamalapit na shelter na magiging safe po kami. Tapos yung embassy po natin dito is may mga ipinasa po sa amin that time na mga link kung saan magre-register po kami para in case po na may mangyaring ganun ulit, madali lang po nila kami ma-pick up sa lugar kung saan po kami nandun. Naman po sila binabanggit sa amin, pero ang sabi po ng embassy noon, yung namin, yung pinasahan namin mga link, is yun lang naman po sinabi sa amin, sila daw po yung mag-pick up sa amin, basta ilagay lang namin yung complete details about sa amin po. Aware naman po ang gobyerno dito, sir, as in naman na wala po akong masabi sa kanila na talagang safe kumbaga. Kasi naka-alert, naka-alerto naman po sila ngayon. Opo, sir. Kasi kanina pa lumabas pa kami ng mga amo namin eh. Okay pa naman. Although maraming mga sasakyan talaga na parang kung lalabas ka ngayon, parang makikita mong nagpapanik ang mga sasakyan dahil ang dami-dami ngayon sa labas ng mga sasakyan na nag-iikot-ikot. Okay naman po, safe naman po, and then may yung mga iba sa mga friends naman po is contact each other lang pang ginagawa namin, keep safe everyone like that. Open pa rin naman po, sir, kasi pumasok pa yung alaga namin kanina, sir. Saka pumunta po kami sa ospital kanina, and then dumaan din po kami sa mga part na mga mall, okay naman po. Although, yun nga sabi ko pa yung situation is maraming mga sasakyan na parang, kung akala parang nagpapanik na ang dami talaga as in, matraffic po ang daan. Wala naman pong sinasabi sa ngayon, pero sa napapanood po namin doon sa kwarto ng amo namin ngayon is sinasabing magkukuan lang in case na maulit po yun, magko-close po muna. Marami po talaga as in sa ngayon. Sa ngayon, marami pong naglalabas ang mga tao para magbili po ng mga kailangan nila in case na may mangyari ulit. Kasi hindi natin alam. Kasi nga, sabi nga ng amo ko kahapon sa amin na ang Israel daw is kwantag dito, bagay traidor. May pagka-traidor dahil hindi daw po nagpapasabi na ganito, ganyan ang mangyayari. Ang Qatar po, sir, honestly, yung mga amo namin, dahil yung amo namin is may amo kaming militar din. Naman po ang Qatar, hindi sila sumasali sa laban ng Israel at saka Hamas. Ang nagiging problema lang po kasi nung itong president ng US, siya yung nagpasimula ng lahat eh. Kaya yung Israel, natamaan ulit ang Qatar. Pero ang mga amo po namin, palagi po nilang sinasabi sa amin na against sila sa mga Israel. Dumating po ako dito, this is the second time po, kahapon po yung second time na nakaranas po kami ng ganun. Pero yung first time po, doon talaga yung as in nakatakot-takot dahil nakikita po namin yung mga missiles na nagsisiliparan sa taas, yung apoy, na talaga makikita mo talaga po yung apoy sa taas. Meron daw pong namatay, yun ang sabi sa amin ng amo namin kahapon, sir. Para sa akin, sir, malayo pa naman po kami sa katotohanan na yung as in na nagpapanik na yung takbuhan na. Kumpara sa akin, pipiliin ko pa rin manatili po sa Qatar kaysa po manatili sa Pilipinas dahil sa Pilipinas po, ang trabaho natin, oo may trabaho pero kulang naman. Ang sahod is kulang na kulang po, mababang mababa. Tapos, sa Pilipinas po, kung hindi ka po nakapag-aral, hindi ka makakapagtrabaho. Kailangan mo may pinag-aralan, ultimo janitorist, kailangan mong high school graduate para makapasok ka eh. Umuwi po ako nung 3 years and 3 months po ako dito. Nagbakasyon pa ako for 1 month lang po. Kasi ang mas inisip ko po kasi pag magtatagal ako ng Pilipinas, ang hirap. Although, mahal ko naman yung mga anak ko dahil mga anak ko tsaka yung mga magulang ko. Pero mas pipiliin ko pong bumalik agad. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kung mananatili ako sa Pilipinas, walang ikabubuhay yung pamilya ko po. Sa akin lang po, sa mga kapwa ko OFW na nandito po sa Qatar, mag-ingat po tayo dahil hindi po natin alam kung ano po yung mga susunod na mangyayari dahil nga po ang Israel at Hamas ay magkalaban yan, which is ang Hamas po is nandito po yung isa sa pinakamalaking base ng Hamas.
maging aware na lang po tayo, tapos updated po sana tayo sa page ng embassy natin, embassy ng Pilipinas, para sa ganun, maging aware din tayo sa mga nangyayari, makapagpanin po ng safety natin po. Yun lang po.